Sa bawat habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Bakit ng buhay? Okay, guys, morning po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Wednesday, no? At ngayon po ay August 12, no? 2026. At ngayon po sa ating pagtalakay at pagtungo sa ating daily devotion ulit sa ating God's Morning, no? Ay muli tayo po ay tutungo sa talata mula sa 1 John chapter 1 verse 7. At ito po ay pamagatan nating in the light. We are clean. We are connected. At sa ating po pagtungo na ito, tungayan po natin ang salitang ito at tayo po pangunahan ng ating partner para basahin at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa 1 John 1 verse 7. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, maraming salamat po sa panibagong umagang pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pag-ibig na hindi nagbabago at nagpupuri po kami sa iyo dahil ikaw ang pinagmula ng lahat ng mabuting bagay, Panginoon. Sa oras na ito, buksan mo po ang aming puso at isipan upang makinig ang iyong mga salita. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at linisin ang aming mga puso upang maging karapat-dapat sa iyong presensya. Punuin mo po kami ng iyong karunungan, kapayapaan at lakas upang harapin ang bawat hamon mula sa umagang ito hanggang sa mamayang gabi, Panginoon. Nakasama ka namin. Hinihiling namin na pagpalain mo po kami at hawakan mo po ang bawat isa na makakarinig ng iyong mga salita, makakapanood nitong God's morning na ito saan man sila naroroon, Panginoon, at ipadama sa kanila ang pagmamahal at gabay. Nawa sa bawat salitang aming maririnig ay magdulot ng pag-asa, paghilom at paglago sa aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so sabi din dito sa Amplified Version, but if, we really walk in the light, it means that is live each and every day in conformity with the precepts of God, as He Himself as in the light, we have the true unbroken fellowship with one another. Sabi nga, He with us and with Him. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin by erasing the stain, of sin, keeping us cleansed from sin in all of its forms and manifestation. Napakahalaga po na ito, at napakaganda pong makita natin how we walk in the light, at kung paano tayo lumakad ayon po sa kanyang liwanag. Dito sa ating word for the day, ay uunahan na natin, at ang word for the day natin is katarizo. Katarizo, ibig sabihin po niyan, it's a Greek word na nagsasabing paglinis, o cleanse, sa atin, o linisin, yan po ating word for the day, at kung ikaw ay kasama natin ngayon, at ikaw ay napakinggan mo itong ating word for the day, ito yung paglinis, o yung katarizo, o cleanses us, Ano nga ba ang kahulugan nito? At ito yung ating pinakang word for the day sa araw na ito, na nangangahulugan po sa ating linisin, at lubusang alisin ang dumi at bahid, At ito po ay ang salitang ginamit, sa talatang ito,
At sa ating pag-aaral nito, ang katariso po na Greek word ay hindi po lamang simpleng paglilinis. Ito po ay paglilinis na naglalayong ibalik sa dalisay na kalagayan. Walang bahid, walang dumi, at sabi nga ay katanggap-tanggap sa harapan ating Panginoon Diyos. Ito po ang mismong pagkilos ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Hindi lang ng tao, kundi ang sabi nga po ay sa mas malalim na kahulugan po niyan ay mismo ito yung kanyang dugo, ang naglinis ng lubusan sa atin, mula sa lahat ng kasalanan, kaya nga po walang pagbubukod. Kaya nga mga minamahal ko kapatid sa Panginoon, madalas po nating naiisip kapag ito ating pinag-uusapan, paano ba talagang lumapit sa ating Panginoon Diyos, Sapat ba ang manalangin lang tayo at sabi nga ay dumalo sa pagsamba? Ngunit dito po sa salita ng ating Panginoon Diyos ay sabi nga po ay naglilinaw po ito, na ng dalawang bagay, na hindi po natin pwedeng paghiwalayin, At ito po ay una ay ang paglalakad sa liwanag, na siyang tunay na pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Diyos at ang patuloy na paglilinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, At dito sa ating pagtalakay na ito, ay yun po yung ating lilinawin, pag-aaralan at atin pong sabi nga ay isa sa buhay. Dahil ang paglalakad po sa liwanag ay ang kusang loob at paglalantad ng ating buhay sa harapan ng Diyos, Dahil tayo po yan, Sabi nga ay yung ating pag-amin, Ano nga ba yung puso natin? Paano nga ba natin inilalapit sa Panginoon? Ang ating isipan ba ay ating hinahayaang linisin at magliwanag, sa pamamagitan po ng biyaya o salita ng ating Panginoon Diyos na ating pinag-aaralan. Nagliliwanag ba sa isipan natin? Minsan kasi, di ba, yung salita ng Panginoon Diyos, dumadaan lang sa atin. Tama? Yung bang pag dumaan lang sa atin, napakinggan natin, naniwala tayo, pero hindi naman natin sinasabuhay. Walang liwanag. Tama ba? Nandun yung katotohanan, pero hindi siya nagliliwanag. Ibig sabihin, walang pagkilos. Kaya nga po dito, yun po yung ating kailangang liwanagin, At ganoon din po yan sa ating mga puso, Kung ang ating isip kinakailangang magkaroon po ng pagliliwanag at pagkilos, ganoon din po yan sa ating puso at syempre sa ating gawa, Dahil diyan po yan nakikita at nakikita ng Panginoon Diyos sa ating bawat pagkilos at ganoon din ang kapwa natin. Kaya nga po sumasalamin po yan sa kung paano tayo binabago ng Diyos sa pamamagitan ng ating isipan, salita, at gawa. Sabi nga sa atin ng Hebrews chapter 4 verse 13. Ano po sabi sa atin doon? Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot. Yun, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating iniisip, ano man ang ating sinasabi, wala pong makapagtatago sa Diyos. Minsan, di ba, pwede natin baluktutin yung sinabi natin Di ba? Pwede, hindi ko sinabi yan. O kaya, pwede naman sabihin natin, hindi yan pakahulugan ko. Pwede natin gawin yun Pero, sa Panginoon Diyos, hindi tayo pwede makapagtago Kung ano yung laman ng isipan natin, laman ng pananalita natin, laman ng pagkilos natin, yan po ay hindi makakalingid sa Panginoon Diyos. Kaya nga sabi niya doon, and not a creature exists that concealed from His sight, but all things are often and exposed, sabi nga doon, and revealed to the eyes of Him with whom we have to do. Walang anumang maitatago tayo sa Panginoon Diyos. Alam niya ang lahat. Kaya huwag po tayong magtago. Ang sabi nga po ay, ang paglalantad po ng ating mga buhay sa Kanya ang simula ng tunay na pagbabago. Kaya nga po, dito sa ating paksa, sabi doon, we need to walk. Walk in the light. Tayo po ay lumakad sa liwanag ng Diyos. Sa Greek word po niyan ay
sinasabi po dyan ay prepateo. Ano ho? Peripateo, no? O prepateo o peripateo. Ano ho? Yan po, peripateo. Ibig sabihin po ay araw-araw na pamumuhay at paglalakad ayon sa kanyang katotohanan. No, ang liwanag ay ang mismong kalikasan ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin po nun, walang dilim sa Kanya at walang pagkukunwari. No, wala pong puwang ang anumang bahid ng dilim at pagkukunwari sa ating Panginoon Diyos. Kaya kung tayo lalapit sa Panginoon Diyos, wag na po nating itago yung mga bagay na alam din naman po niya. No? Wag na po nating pagtakpan ang alam din natin na hindi natin kayang pagtakpan. Ano ho? Hindi ho natin kayang takluban dahil He is omnipresent. Nasa sa lahat ng lugar siya eh. At ang kanyang liwanag ay tunay na makikita at makikita. Sabi nga rin sa atin sa Ephesians chapter 5 verse 8, Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. yan, ano ho, yan po ang isang katotohanan. For once you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Live as those who truly radiant with the goodness and the character of God. Kaya nga po, dyan na naman papasok yung tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ano ho? Dati, yung mga nasa dilim po, no? O sabi nga ay tayo mismo, di ba? Tayo ay nasa dilim. Ano ho? Ngunit nung ating natagpuan, ating Panginoon Kristo, no? Nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, no? Diyan natin nakikita yung liwanag. Kaya po ang ating pamumuhay ay dapat sumasalamin sa kanyang kalikasan. Sa buhay ba natin ito, sinasalamin ba natin ang kalikasan ni Kristo? Dahil hindi po tayo ang perpekto. Dahil siya po ang perpekto. At kung tayo ay aaminin natin yung ating mga kasalanan, ating mga pagkukulang, doon ho natin ipinapakita na siya ang nangunguna sa buhay natin. Hinahayaan po natin siyang manguna, makita sa ating buhay, hindi dahil sa ating sariling liwanag. Ayun, di ba misa pag napuri tayo, ang galing-galing mo naman yan, kapatid, no? Kasi ganito ako eh, di ba? Misa mas nauna pa nating yung sarili natin, o parang minsan, hindi, glory to God. Minsan, di ba? Glory to God. Di ba? Minsan, glory to God. Ganito kasi ako eh. Yan, dati kasi ganito ako eh. Parang mas hindi natin nabibigyan ng glory ang Lord. Parang gusto natin ipakita sa mga tao na, tinan mo, ginawa ko ito. Sumunod ka rin, gayahin mo ako. Mali eh, no? Dapat gayahin natin si Kristo. Dahil siya po ang Kristo na siyang nagiging role model nating lahat. Kaya nga po, lahat po tayo ay nasa dilim, pero tayo po ay ngayon namuhay na sa liwanag. At dapat ang liwanag na ito ang siyang maging mapapurihan sa ating buhay. Dahil hindi na po tayo naglalakad sa liwanag. Ibig sabihin po no, na tayo po ay perpekto na. Hindi po, hindi dahil tinanggap po natin ang kanyang liwanag. Ibig sabihin, no, inamin po natin ang ating mga kasalanan at tinalikuran po natin yung mga unti-unti na po nating tinatalikuran yung mga kasalanan nating buhay. Ano ho? Yan po, no? Ang pag-amin po natin. At ngayon, dahil sa ating, di ba, pag inaamin natin yung ating kasalanan, nakikita natin, no, yung katotohanan ng Diyos. Kapag ang salita ng Panginoon Diyos ay na-realize natin, nga, no, parang nangungusap sa akin ng Panginoon. Kaya po sa Bible study, no, marami bakit gano'n? Parang nangungusap yung salita ng Panginoon Diyos. O kaya, minsan sa buhay natin, akala natin, alam ng pastor yung ating buhay, sa katotohanan naman, hindi. Pero parang, bakit minsan, pagka tayo nakakarinig na salita ng Panginoon Diyos, bakit parang tayo ay natutunaw yung kasalanan natin at unti-unti tayong lumalakas, di ba? Parang piniling natin, nagliliwanag yung kanyang salita. No, ganun po yun, mga mahal kong kapatid sa Panginoon.
Dahil kapag tinanggap natin ang katotohanan ng ating Panginoon Diyos at tinayaan natin na baguhin tayo ng mismong kanyang salita, makikita po natin at magliliwanag po ang liwanag nito. Sabi nga sa atin sa 1 John chapter 1 verse 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Napakaganda Sabi nga kung sasabihin natin wala akong kasalanan. Sabi mismo ng Biblia pwede natin sabihin yan pag na misa sa sarili natin, naku, wala naman akong kasalanan. Ako, kunti lang naman ang kasalanan ko. Ang sabi ng Biblia sa John 1:8, kapag nandiyan daw po tayo sa isip na yan, o diyan sa ating, ano masasabi natin yan? Sa ating kaisipan na yan, sa mundo natin yan, or our fantasy world, minsan nandun nandun tayo sa fantasy world, na iniisip natin, wala tayong kasalanan, sabi nga ng Biblia, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Sarili lamang po natin ang dinadaya natin. Kung sinasabi po natin, wala tayong kasalanan. O sabihin natin, niloloko lang po natin ang ating mga sarili. Dahil ang pag-amin po sa ating mga kahinaan ay hindi po kahinaan talaga. Yan po katotohanan. Ito po ay ang tanda na nasa atin ang katotohanan at handa natin handa tayong baguhin tayo ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Kaya nga po dito sabi rin, as He Himself is the light. Siya mismo, ang ilaw na yun. Ang Diyos mismo, ang ilaw na yun. Dahil ang Diyos po ay liwanag. Tandaan po natin yan, He is the light. Wala sa Kanya ang kahit anong dilim. Kaya kung tayo po ay lumalakad sa Kanya, hindi po tayo maaring magtago. Hindi po tayo sabi nga ay makapaglihim sa Kanya. Hindi po tayo maaring mamuhay sa dilim. At kung maaring iniisip natin na pwede tayong mamuhay sa dilim at nasa liwanag rin naman tayo, parang secret agent din tayo ng dilim, o secret agent din tayo ng liwanag, hindi po pwedeng mangyari po yun. We cannot serve two master. Hindi po natin kayang mamuhay sa dilim ng sabay. Na pag-angkin, nakasama tayo ng Panginoon Diyos. Bakit po? Sige, tingnan po natin yan. 1 John 1 verse 5. Hindi na tayo tutungo doon sa So, alam na natin yung sa Matthew na sabi nga, we cannot serve two masters. Sige, tingnan po natin ito. 1 John 1 verse 5. 1:5. Chapter 1 verse 5. Yan. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung ang ipinapahayag po natin, ang pahayag nating Panginoon Kristo, hindi po tayo mapupunta sa dilim. Dahil ang master natin ay si Kristo. Sabi nga po, dahil ang Diyos po ay dalisay na liwanag. Walang bahid ng dilim, walang pagkukunwari, at walang kasalanan. Kung tayo po ay kasama ng ating Panginoong Kristo, katulad ni Apostol John na sinabi po niya, hindi na po tayo maaaring manatili sa dilim. Dahil ang kanyang presensya ay laging nalalantad sa ating mga buhay at ganoon din po, naglilinis po sa ating mga isipan, sa ating puso, at yun din sa ating mga paggawa. Kaya nga po, dito sabi rin, true, totoo, and unbroken fellowship. Kumusta ba yung pakikisama natin sa kapwa natin? May katotohanan ba? O may pagbabalat kayo? Is there unbroken fellowship? O basag? Pusong basag? Kaya nga po, may dalawang bahagi ito. Yung pakikipag-isa sa ating Panginoon Diyos at pakikipag-isa sa kapwa. Paano nga ba natin pinatutunguhan ang kapwa natin? Kung talagang lumalakad po tayo sa liwanag, makikita po yan sa ating pakikitungo sa iba. Walang pagmamalaki, walang pagtatago. Ibig sabihin,
tapat tayo sa isa't isa dahil tapat tayo sa Diyos. Kung tapat po tayo sa ating kapwa, tapat po tayo sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin sa 1 John chapter 1 verse 3. Kumuha naman natin yon. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikipag-isa sa Ama at sa kanyang anak na si Heso Kristo. Yan. Dahil ang tunay po na pakikipag-isa ay nagsisimula sa pakikipag-isa natin sa Diyos. At kung paano tayo makitungo sa kapwa ay ang patunay kung tunay ba tayong nakakakilala sa Kanya. Hindi po natin maaring pag-iwalayin ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa kapatid. No. Yan po ang katotohanan. Dahil, sabi nga po dito sa sunod, is the blood of Jesus cleanse us from all sin. Yan po ang siyang naguhuga sa lahat ng kasalanan natin. Sabi nga po yan sa Greek word is katarizei. Sabihin po natin katarizei. Yes. Ibig sabihin po niyan ay patuloy na nililinis. Hindi minsan lamang. Ito po ay ang salitang ugat ng ating word for the day. Tama? Yung katarizo. Yan po yun. Yan yung katarizei. No? At yun yung ating word for the day na una nating binanggit. No? Na ngayon eh, sabi nga eh, parang wala pag nagko-comment. Dahil mahirap isulat eh. Meron na. Sinay Winnie. Okay, hindi ko po napansin. Pasensya na. Katarizei o yung paglilinis o yung cleanses. No, yung cleanse us. No, sabihin na natin, cleanse us. No, yan po yung katarizei. O katarizo. Katarizo. Pero yung pinaka-root word kasi niyan is yung katarizei. No, pero ang word for the day natin ay katarizo. No, yan po yun. No, dahil ang katarizong ito, no, o yung paglilinis na ito, at ito po yung pinakamahalagang katotohanan. Dahil ang paglalakad po natin sa liwanag ay hindi ang sariling paraan upang malinis tayo. Kaya po katarizo. No, kundi dahil ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang siyang naglinis sa ating lahat. At ang ating bahagi, at paano po ba natin gagawin? Lumapit sa liwanag nito. Ito po yung liwanag. Na kapag naiintindihan natin ang bawat salita niya, kapag nagre-rema ito, nagliliwanag, yan po yung pagliliwanag. The Rema Word of God. Katarizo. Lumapit sa liwanag nito. At yan po ang ating bahagi. Lumapit. Dahil sa tuwing tayo ilalapit sa Kanya, ginagawa po niya, nililinis niya po tayo. Sabi nga sa atin sa Revelation chapter 1 verse 5. At mula kay Kristo Jesus, ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, at pinuno ng mga hari ng lupa. Inibig niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Yan. Yan po yung katarizo. Yan po ang paglilinis sa atin. Dahil ang paglilinis ay gawa ng dugo ng ating Panginoong Hesus, hindi gawa ng ating sariling pagsisikap. Sabi nga, isang beses lamang po niya itong ginawa sa krus. At sapat na iyon upang palayain tayo mula sa lahat ng kasalanan. Noon, ngayon, at magpakailanman. At yan po ang kanyang pag-ibig. Yan ang rason ng lahat. Because mahal tayo ng Diyos. Hindi dahil sa ating kabutihan. Nagagawa lamang po natin yan kapag sumusunod na tayo sa ating Panginoon Diyos. Linawin po natin ang mga bagay na ito. No? Dahil madalas ay nababanggit natin, nasa isipan natin, nasa puso natin, no? Na kapag tayo po ay lumalapit sa liwanag, no? Makikita tayo ng Diyos ang ating kasalanan at lalayo siya sa atin. Minsan, di ba, ayaw nating lumapit sa Panginoon Diyos, di ba? Saka na lang ako a-attend, saka na lang ako sisimba, saka na lang ako a-attend ng Bible study. Bakit? Kasi may mga nakatago pang kasalanan, baka makita ng Diyos. Tama?
Minsan iniisip natin, kaya hindi tayo makalapit sa Diyos, hindi tayo maka-attend ng Bible study, dahil may mga nakatago tayong kasalanan. Mali pong kaisipan yun. Bakit? Ano pa man ang iyong karumihan, kasalanan, lumapit tayo sa Panginoon Diyos. Bakit? Siya lang pong kaya maglinis eh. Hindi natin kayang linisin yan. Nagugustuhin lamang natin, sasabihin natin, gusto na nating sumuko sa Panginoon, no? Ay malilinis tayo dahil sa sarili natin. Hindi ho. Dahil nagsisimula po ang pagbabago sa buhay natin kapag lumalapit tayo kahit madumi ka. Dahil kapag lumapit po tayo sa liwanag, doon lamang po tayo nalilinis. Dahil ang pagtatago po natin sa dilim ang siyang naglalayo sa atin. Tandaan po natin yan. Ang pagtatago sa dilim ang siyang naglalayo po sa atin. Dahil ang dugo ng ating Panginoon Diyos ang siyang naglilinis, ang siyang tanging tinatanggap lang ng Panginoon Diyos mula sa lahat ng kasalanan at wala pong pagbubukod. Sabi nga sa atin ang Psalm 34 verse 18, Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. yan. Kung tayo po ay nagtatago sa ating mga karumihan, sa ating kasalanan, no, tandaan po natin, siya lang po makapagbibigay sa atin ng kagaanan. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi lumalayo sa naghihirap at nagsisisi. Kung handa na po natin tayo magsisi, no, minsan, Lord, paano ko mapagtatagumpayan? Parang ang kasalanan ito ay ang hirap alisin sa sistema ng isipan ko at ang aking gawin. Pag tayo lumalapit sa Panginoon, doon po niya tayo binibigyan ng liwanag. Dahil ang Diyos po ay hindi lumalayo sa paghihirap. At kung tayo po ay nagsisisi, kung tayo ay nahihirapan, kasama pa rin po natin siya. At kung tayo ay nagsisisi, lalong kasama natin siya. Siya po ay malapit sa bawat mga taong naghihirap at nagsisisi. Kaya nga po, ang naglalayo sa atin ay hindi ang kanyang pag-alam sa ating kasalanan. Dahil bago pa lang natin yan gawin, alam na ng Panginoon yan. Tandaan po natin. Kung ang ating pagtatago at pagtanggi dito, akala natin ay huhusgahan tayo ng Panginoon Diyos. Sabi nga tayo na mismo humusga sa sarili natin. Kasi, kung hahayaan natin na baguhin tayo ng ating Panginoon Diyos, doon natin makikita ang kanyang kapangyarihan. Hindi tayo mababago, hindi tayo malilinis kung ayaw nating magpalinis. Tama ho ba? Parang ano lang yan eh. Parang pagpunta lang natin yan sa doktor eh. Okay, sabihin natin sa dentista. Di ba? Gusto natin ng malinis ng ngipin, di ba? Gusto natin na malinis na katawan, maayos na katawan, di ba? Pero ayaw mong magpa-check up. Di ba? Minsan, nasa isip din po natin yung dapat wala na po tayong kasalanan bago tayo lumapit sa Diyos. Hindi naman lalapit ka sa dentista dahil malinis na yung ngipin mo eh. Di ba? O hindi naman dahil sa, lilinisin naman yan. Hindi na ako magtututbrush. Real talk tayo minsan. Di ba? Lilinisin naman yan eh. Hayaan na natin. Minsan, may mga bagay po tayong sabi nga ay literal at radikal sa buhay natin. Pero tandaan po natin, kung wala na po tayong kasalanan, hindi na po natin kailangan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Lumapit po tayo dahil kailangan po natin siya. At siya po ay naglilinis sa atin. Kaya kung tayo nagkakasala, inaamin natin, di ba? Tayo naman laging nagkakasala, hindi ho ba? Kaya po kailangan natin ng Diyos. Kaya nga, hindi ka nagba-Bible study, hindi ka umaaten sa church, o hindi ka nagdi-daily devotion dahil perfecto ka na. Kasi alam mo, kailangan mo siya. Kaya ka nandito ngayon sa ating God's Morning kasi alam mo, inaamin natin sa sarili natin na kailangan natin siya. Inaamin natin sa sarili natin na tayo ay makasalanan. Kaya nga sabi sa atin ng ating Panginoon Kristo sa Matthew 9 verse 12 to 13.
Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Iyon. Ano? Hindi po tayo lumalapit sa Diyos dahil malinis na tayo. Lumalapit tayo sa Kanya dahil alam natin na kailangan natin siya. Pwede bang i-comment natin? Kailangan natin si Lord. No? Tulad po ng may sakit na kailangan ng doktor, ang mga makasalanan po ay kailangan pong lumapit sa ating Panginoon Diyos. Ikaw at ako. Kung inaamin mong makasalanan ka, nakatulad ko, ibig sabihin nun, inaamin natin na kailangan natin ng Diyos. Minsan, itigil na po natin yung pag-aakalang wala tayong sakit o wala tayong kasalanan. Aminin po natin yun sa Panginoon Diyos. Minsan kasi gusto natin yung parang pribado lang ang ugnayan natin sa Diyos. Tama? Minsan, ako at si Lord na lang. Di ba? Okay naman yun, no? Pero minsan kasi, nagkakaroon ng abuse dun sa word na yun. Yung ako na lang at si Lord ang nakakaalam niya. Yeah. Pero, hindi po mahalaga. Minsan, iniisip natin na hindi na mahalaga kung paano tayo makitungo sa kapwa. Mali po yun. Kung talagang lumalakad po tayo sa liwanag, no, makikita po yan sa ating pagmamahal at pagtanggap sa ating mga kapatid. Hindi po natin maaaring paghiwalayin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapatid. Tandaan po natin yan. Di ba? Ang linaw ho ng paalala ng 1 John chapter 4 verse 20. Sige po, tingnan po natin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Iyon. Ang linaw, ano ho? Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero napupuot ka sa kapatid mo, ano sabi ng Panginoon? Ikaw ay sinungaling. Sabi nga ng Panginoon Diyos, paano ka mapagkakatiwalaan? Yan po yung sunod na tanong doon. Diba? Pwede mo bang ipagkatiwala ang iyong sikreto, ang iyong buhay, ang iyong project sa isang taong sinungaling? Diba hindi? Dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay laging nakikita sa kung paano natin tratuhin ang ating kapatid. Kapag inaamin po natin na nagkakasala tayo, minsan, ang nasa isip po natin dyan, lalayo sa atin ng Diyos, di ba? Lord, ganito po ang aking kasalanan. Ako, napakarami palang kasalanan mo. Diyan ka na. Hindi ko ganun ang Lord. Dahil kapag inamin po natin, no, kung sisimulan mong aminin ngayon lahat ng kasalanan, no, natin sa Panginoon Diyos, doon po pumapasok ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang paglalantad natin sa liwanag ang siyang nagiging daan upang matanggap natin ang kanyang paglilinis. Yan po ay hayag na sa Panginoon Diyos. Ang kinakailangan na lang po natin ay pag-amin. Ang pagtatago, tandaan po natin, ang siyang naglalayo sa atin. Kaya po, yun pong mga biro, minsan biro sa iba, minsan totoo sa iba. Ano ho, bakit to? Yung dinagdagan po nilang 10 utos ng Diyos, ginawa nilang 11. Di ba? Sabi nga po noong biro o yung iba, totoo sa iba, ano ho, yung pong 11 utos daw po ay huwag kang aamin. Ano ho, mali ho yun. Dahil yan po ay una, hindi ho nakasulat. At ikalawa, yan po ay tumataliwas sa salita ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, lumalaban siya mismo sa salita ng Panginoon Diyos. Dahil kapag inamin po natin, no, tandaan po natin, doon po kumikilos ang Diyos. At doon po malalantad ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang pagtatago ang siyang naglalayo sa ating Panginoon Diyos. Diba? Sabi po sa atin sa 1 John chapter 1 verse 9.
Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ganda ko nung unang salita, no? Sa Amplified Version, if, may nakalagay doon, if we. Dito naman sa Tagalog o sa MBB version ba yan? Sa MBB version, subalit kung. Salitang merong option. Tama po ba? Ibig sabihin, gamit ang free will ng isang tao kung, if we admit. Bagay na kung aaminin natin. Ang kagandahan mo kasi dito, kung aaminin natin, may provision na agad ang Panginoon Diyos ng pagliligtas. Hindi ho niya iniwanan tayo na paparusahan muna tayo, ganito, ganyan. Hindi. Nandun ako kagad yung pagliligtas. Tama? Hindi po tayo pinatawa dahil mabuti tayo, kundi dahil siya ay tapat at tama. Ang pag-amin ay hindi pagkatalo. Ito po ay pagbubukas ng pinto upang pumasok ang paglilinis ng ating Panginoon Diyos. Kapag tayo po ay umaamin, siya po ay tapat na nagpapatawad at naglilinis. Sabi nga, walang pagkukulang, walang pagbubukod. Dahil ang kanyang pagpapatawad ay hindi batay sa kung gaano tayo kahusay humingi o kung gaano tayo kagaling manalangin, hindi po yan nun. Sapat po ang pusong nagsisisi. Dahil nakabatay po ito sa kalikasan ng Diyos at sa kanyang pangako. Kaya nga po, huwag po tayong magtago. Ang liwanag ay hindi para hukayin ka, kundi para linisin ka. Aminin po natin ang ating mga kasalanan. Kanino? Sa Diyos. At kung kinakailangan sa ating kapatid, doon po nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Nakatulad ng sinabi rin natin at binasa natin sa John 1:9. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and cleanse us from every consequence of unrighteousness. Pwede palang mawala ang consequence o consequences kung sapat yung ating paghingi. Pwede na pala tayong hindi mapahiya. Dahil tandaan po natin, ang pag-amin ay hindi kahinaan. Ito po ang pinto. Sabi rin sa atin sa James 5 verse 16, Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. yan, no. Kung i-confess natin yan sa ating kapatid, no, siguradong gagaling ka. Dahil ang pag-amin sa isa't isa ay nagdadala ng paghilom. Kapag walang pagtatago sa pagitan ng magkakapatid, doon po gumagana o kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos upang maghilom at magbago. Magbago ang sitwasyon natin. Kaya kung minsan parang bakit paikot-ikot lang? Bakit ganon? Hindi natin makita. Dahil wala pong pag-amin. Walang liwanag. Walang paglilinis. Dahil ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay sapat sa lahat ng kasalanan. Tandaan po natin yan. Hindi po niya tayo itatakwil. Kahit paulit-ulit pa yung ating pagkakamali. Itinatakwil po niya tayo kung patuloy po tayong nagtatago. Hindi sa ating pagkakasala, kundi dahil sa ating pagtatago. Ayaw po nating aminin yung ating kasalanan. Lumapit po tayo ng tapat at patuloy po tayong lilinisin ang ating Panginoon Diyos. Bakit? Balik lang tayo ng konti. 1 John 1:7 ulit. Anong sabi po doon? And the blood of Jesus, His Son. Yan po yung ating text ngayon, di ba? Cleanse us from all sin. Yan po yung ating
text ngayon. Walang kasalanan na masyadong malaki para sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Mula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit, nilinis tayo ng Panginoon Diyos. Total cleanse. Tandaan po natin, wala pong hadlang. Ang nagiging hadlang lamang ay ang ating pagtanggi na lumapit ng tapat sa Kanya. Dahil ang tunay po na pakikipag-isa ay nasa liwanag. Kapag tapat tayo sa isa't isa, walang panghusga, walang pagkukunwari, lahat tayo ay aasa sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Doon po natin mararanasan ang tunay na pagkakaisa na galing sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, dito rin sa ating text mismo, sinabi, we have true unbroken fellowship with one another. Ano po ito? Hindi tayo po magkakasundo kung nagtatago tayo sa dilim. Kapag pareho tayong nakatayo sa liwanag ng Diyos, doon tayo magkakaisa, magtutulungan at magmamahalan ng tapat. At yan po yung pagiging brothers and sister keeper natin. Tayo po mismo ang magtutulungan sa bawat isa. Di ba minsan, may kapatid tayo na minsan ay tumutulong sa atin sa mga gawain, no? Tandaan po natin, hindi po tayo naglilinis sa sarili natin, kundi ang ating Panginoon Diyos ang siya naglilinis sa lahat sa atin. Ang ating bahagi ay lumapit sa ating Panginoon Diyos o lumapit sa liwanag. At ang kanyang bahagi ay linisin tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. At nasabi rin natin kanina doon sa Revelation chapter 1 verse 5, to Him who always loved us and has once and for all released and freed us from all sin by His own blood. Hindi po natin kayang linisin ang sarili natin. Subukan man yan natin, kulang at kulang pa rin yan. Ngunit ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay sapat. Ginawa na niya ang lahat sa krus. Kaya nga po, ang kailangan lamang po natin ay gawin at lumapit ng tapat. Hayaan po natin. No? Ang nagawin po niya ang kanyang gawain. At yan po yung ating word for the day, katarizo. Ang paglilinis sa iyo ng lubusan. Yan po ibig sabihin niyan, katarizo. Ang paglilinis ng Diyos sa buhay ko. Kaya pag binabagit po natin yung katarizo, no, hinahayaan natin, ibig sabihin, hinahayaan nating linisin tayo ng Panginoon. Kaya mga mahal ko kapatid sa Panginoon, sa akin pong pagtatapos, tandaan po natin ito. Huwag kang matakot. Lumapit sa liwanag. Hindi po tayo ilalayo ng Diyos, kundi lilinisin po niya tayo. Kung tayo po ay aamin sa ating mga kasalanan, hindi po niya tayo itutulak, kundi lilinisin po niya tayo. Hindi po natin kailangang maging banal o sabihin natin wala na tayong kasalanan bago lumapit sa Panginoon Diyos. Kasi bakit? Kasi kung tayo lalapit sa Kanya na wala na tayong kasalanan, wala na siya nang lilinisin sa atin. At hindi po totoo yun. Dahil sabi ng Panginoon, no, kung sasabihin natin, di ba, kanina nabanggit natin sa 1 John 3, no, na sasabihin natin na wala tayong kasalanan, ay nagsisinungaling tayo. Ang dugo po ng ating Panginoong Hesus ay sapat sa lahat ng kasalanan. Kaya mga mahal ko kapatid sa Panginoon, lumapit po tayo ng tapat upang malinis tayo ng Panginoon Diyos. Sabi nga, lapit na. No? Yan po ang ating katariso. At yan po ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Purihin po ang ating Panginoon Diyos at ngayon naman tayo po'y tutungo sa Venice Reflection. God's morning muli mga kapatid. Dito nga po ay ating napag-aralan na kapag sumusunod tayo sa Diyos, nagkakasundo tayo. Kung lahat tayo ay namumuhay ayon sa Diyos at nagkakaunawaan, nagmamahalan tayo. Walang magtataksil o magsisinungaling sa isa't isa. At hindi po tayo naligtas sa sarili nating lakas, hindi natin kaya na maging malinis sa ating mga kasalanan ng mag-isa. Si Jesus ang
linis sa bawat isa sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay para patawarin tayo ng ating Ama na nasa langit. Araw-araw po dapat tayong lumalapit at sumusunod sa ating Panginoon. Ang pagsunod po sa ating Panginoon ay hindi minsan lang. Ito po ay araw-araw na dapat nating ginagawa. Kahit nagkakamali po tayo, lumapit pa rin po tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong magtago ng ating mga kasalanan. Alam ng Diyos ang lahat. Walang maitatago sa ating Panginoon. Huwag po nating itago ang ating mga pagkakamali kapag inamin po natin sa ating Panginoon. Hindi po niya tayo paparusahan, bagkus ay papatawarin tayo at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kapag po tayo ay tapat sa Diyos, tapat din po tayo sa ating mga kapatiran, sa ating kapwa. Kung wala tayong itinatago sa Diyos, wala rin tayong maitatago sa ating kapwa. Magiging totoo tayo at mabait tayo sa pakikisalamuha sa ating mga nasa paligid, sa ating pamilya, sa lahat ng mga taong ating nakakasalamuha. Nakikita sa atin ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon na ang namumuhay sa atin, ang Panginoon na ang nangunguna sa lahat ng ating iniisip at mga ginagawa. Sa kabuuan po, sumunod tayo sa Diyos ng totoo, huwag magtago ng kasalanan. Si Jesus ang naglilinis sa atin at magiging maayos ang lahat. Ang Diyos, magiging maayos ang lahat ng ating pakikitungo sa Diyos at sa ating kapwa. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Iyon, purihin ng Diyos. Salamat sa iyong reflection. At ngayon naman tutungo tayo sa ating mga kapatid na kasama natin ngayong umaga. At sa nasa unahan po dito sa aking comment section ay pinungunahan po tayo ng Andal Artillaga family. Kasama po natin ngayon si Pastor Ape at pagbati natin sa inyong buong pamilya at angkan diyan sa Barangay San Roque, South Nido Subdivision. Isang mapagpalang umaga po sa inyo diyan, Pastor Ape, at sa inyong lahat yan. At sinundan po yan ng ating kapatid from Villa Escudero. Kasama po natin ngayon ang Patual, family, sa pangunguna ni Nay Winnie Patual. At pagbati natin sa lahat dyan, sila Ate Lisel, at inyong lahat ng anak at mga apo. Yan. At pagbati rin natin sa ating kapatid, mula sa Barangay Concepcion, San Pablo City. Kasama po natin ang mag-asawa, si Brother Arthur at si Sister Carmeline, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon Diyos at kasama pagbati rin po natin sa kanilang mga anak, kay Julene at kay Pau, at ganoon din po sa ating inaanak dyan, kay Tyrone at kay Janessa, na lagi rin po nakikinig sa atin at nakakasama natin dito sa God's Morning, maging live man o replay, at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. At sinundan po tayo, pagbati rin nilang ng lahat, God's Morning everyone, At kasama rin natin, tungo naman tayo sa United States of America. Muli, kasama natin ating kapatid na ito, lagi rin natin kasama, ang Dao family, sa pangunguna po ni Nurse Abigail, isang mapagpalang umaga po sa iyo, kapatid, at sa iyong buong pamilya. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. At ganun din ang ating kapatid mula po sa Bulacan, Chaong, Quezon, kasama po natin ang mag-asawang ito, si Nay Marta Artillaga at ang Kuya Chris Artillaga. Isang mapagpalang umaga po at syempre pagbati natin sa inyong buong pamilya. Ganun din yan kay Nay Gori, Nay Lina, kay Iyasel at kay Inigo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat yan. May nakita ko dito, ayan, paglilinis, sabi nga ni Pastor Ape, ating word for the day, sinundan po ni Nay Marta, paglilinis, ating word for the day, Tatarizo. At kasama rin po natin ngayong araw na ito ang ating kapatid, si Nay Josephine Maranan. Isang mapagpalang umaga po, Nay Josephine, pagaling po kayo, with prayer, sa inyo po. At kay mula po dyan sa Barangay Santo Niño,
pagbati natin sa inyong buong pamilya, Nanay Josephine Maranan, at kung kayo man po ay nasa ospital pa, ay yan, isang mapagpalang umaga po. Ayan, at tungo naman po tayo, yan, nabanggit ko na rin ang Kuya Chris, yan, nandiyan din. At yan, tungo rin naman po tayo muli sa Dolores, Quezon, kasama po natin si Nay Remy Alinea, pagbati rin po natin sa buong pamilya po ninyo dyan, yan, at sabi nga ni Nay Winnie Patual, Catarizo, yan, yan, Catarizo, yan, ibig sabihin, paglilinis, yan, o cleanse, yan. At sino pa? Nabanggit ko na ba si Nay Edna? Yan, pagbati rin natin, hindi ko sure, Yan, pagbati rin po natin sa ating kapatid from, yan, yan, kay Nay Remy, yan, at yan, Alinea, tapos yan, kapatid naman po natin from Osamis City, kasama po natin ang C family, yan, sa panguna ni Doktora Julia C, yan, at pagbati rin natin kay Sir Dodong, kay Johan, kay Kerwin, at kay Jansen, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, dyan sa Osamis City, at sa inyong buong pamilya. Yan, at pagbati rin po natin mula sa Liliw, Laguna, ang Arocena family. Kasama po natin si Nay Edna Arocena, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At pagbati rin po natin, kasama rin po natin, ang ating kapatid, si Caroline Mercado, from Santa Rosa, Laguna. Siyempre, pagbati ko rin sa aking mga anak noon, yan, kay Casey at kay Kyle, siyempre sa aking mga pamangkin, kay Princess, kay Shai, ganun din kay Jello, kay CJ at kay Sian, at siyempre pagbati ko rin kay Cyril, diyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan, at sino pa? Yan, Catarizo, yan, nabanggit din ni Sister Abigail, yan, ni Nay Marta, ni Doktora Julia, Catarizo, yan, yan, at pagbati rin natin sa ating kapatid from Barangay Santo Angel, kasama po natin si Sister Manilyn Mendoza, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan, sa inyong buong pamilya, yan, yan, kasama rin po natin ang ating lagi din po nakasama from Dolores, Quezon. Dito po si Tatay Victor and Nanay TC Dalangin at sa iba pang mga kapatid natin dyan sa Dolores, na lagi din pong nakikinig, ng ating God's Morning. At pagbati rin po natin, sa inyong buong pamilya. At ganun din, tungo naman po tayo sa Lumban, Laguna, kasama po natin si Wilma Mandigma, at shout out dyan sa lahat ng mga mananahi, at syempre dyan kay Naya, kay EJ, sa aking inaanak, isang mapagpalang umaga sa iyo, Wilma Mandigma, at pagbati sa inyong lahat dyan, ayan, yan, sabi nga dito ni Nay Marta, kailangan natin ng Diyos, amen, yan, at yan, okay. Medyo lang ito, typographic siguro ito kay Nay Marta. To God be the glory po ito. Yan. At hindi toy, Yan, to God be the glory. Yan. Okay. So, yan, at pagbati rin natin, yan, kasama natin si Brother Arthur, nakita ko rito. Yan. At dahil yan, mga kapatid, mukhang lahat nabati ko na naman. Yan. At sa atin pong pagtatapos, nawa tayo po ay napagpala ng ating Panginoon Diyos. At sa ating lahat, sa ating pagtatapos na ito, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat po, Panginoon, sa oras at araw na ito na kami po ay inyong ginabayan. Naniniwala po kami na sa bawat salita at sa bawat pagtalakay po namin ng mga paksang ito ay sinamahan mo po kami sa mamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kaya Panginoon, sa amin pong pagtatapos na ito, nawa ay mangusap ka sa puso ng bawat isa. Huwag mo pong hayaan na mawaglit o malimutan namin ang mga aral na aming napakinggan. Bagkus, Panginoon, ito'y magpaalala, Panginoon, na ang katarisong ito ay ang paglilinis mo sa aming buhay. Kami po ay nilinis mo, hindi dahil sa aming kakayahan, kundi dahil ikaw ang Diyos
na siyang mapagmahal. Ikaw ang Diyos na banal at kami po ay dapat lumapit sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon, na ipinakita mo na ang paglapit namin sa iyo ay ang pagpapakita na nais po namin na magpalinis sa iyong presensya. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay naniniwala na kami po ay pinagaling mo na. Ikaw po ang nagpo-provide sa amin at ikaw rin po, Panginoon, ang siyang higit sa lahat na naglilinis sa amin. Kaya nga, Panginoon, sa lahat ng ito, hayaan mo po na sa aming pagtatapos ay patuloy na magpaalala sa amin ang paglapit sa iyo upang kami ay malinis. Kaya, Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. Amen and amen. At purihin po ang ating Panginoong Kristo. Ngayon naman, let us shout, the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Kapayapaan di maipaliwanag.